Akala mo ba modern problem lang ang corruption? Kung sabihin ko sa'yo na bago pa man dumating ang mga sikat na politiko ngayon, may mga OG corrupt na sa kasaysayan ng Pilipinas. Tara alamin natin kung sino ang unang corrupt sa bansa at paano nagsimula ang bulok na sistemang yan. Corruption, isang salitang parang normal na sa Pilipinas. Pero alam mo ba na bago pa man ang mga modernong politiko, bago pa man ang mga headline scandals, may mga nauna na? Tara, alamin natin kung sino ang unang naakusahan ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas at paano nagsimula ang ugat ng katiwalian sa ating bansa. Noong panahon ng mga Espanyol, ang pamahalaan sa Pilipinas ay kontrolado ng mga gobernador, general at mga lokal na opisyal tulad ng gobernadorcillo at cabeza de barangay. Sila ang may hawak ng buwis, lupa at kapangyarihan sa mga bayan. And doon na nagsimula ang problema. Dahil halos walang transparency noon, maraming lokal na leader, Pilipino ang ginagamit ang kanilang posisyon para maningil ng sobra, mangupit ng pondo, o mga busos sa mga manggagawa. Ang ilan sa kanila, ginagawang negosyo ang serbisyo publiko parang public office for sale. At dahil protektado sila ng mga Espanyol, bihira silang maparusahan. Ibig sabihin, ang unang korupsyon sa Pilipinas ay hindi lang gawa ng mga dayuhan, kundi ng kapwa nating Pilipino na inalipin ng sistema. Isa sa mga unang dokumentadong kaso ng katiwalian ay noong kalagitnaan ng 1800s sa mga lalawigan tulad ng Cavite at Pampanga. Ang ilang gobernadorcillo ay nahuli sa pamemeke ng resibo ng buwis at pagpapatrabaho ng mga Indio ng walang bayad na tinatawag noon na poloy serbisyo. May mga pagkakataon pa na ang mga lokal na leader ay nagpapadala ng parte ng nalikom na buwis sa Maynila, pero hindi lahat kasi may cut silang kinukuha para sa sarili nila. At alam mo ang mas malala? Ito mismo ang naging ugat ng galit ng mga revolusyonaryo. Kaya nga sa mga akda ni Jose Rizal, kaya ng Noli Me Tangere, makikita mo ang mga karakter tulad ni Kapitan Tiago, simbolo ng mga Pilipinong ginagamit ang impluwensya at pera para manatiling makapangyarihan. Dahil dito, masasabi natin na ang unang korupsyon sa Pilipinas ay systemic corruption, hindi lang isang tao kundi mismong sistema. Ang kolonyal na gobyerno noon ay parang open invitation para sa katiwalian. Kapag may kapangyarihan ka, halos walang nagche-check kung ginagamit mo ito sa tama. At kahit pinalitan ng mga Amerikano ang Espanyol, dala pa rin natin ang kulturang palakasan system at utang na loob. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit paulit-ulit pa rin ang korupsyon hanggang ngayon. Kung iisipin mo, mahigit 400 taon na ang nakalipas, pero parang hindi pa rin tayo natuto. Ang tunay na laban sa korupsyon ay hindi lang sa gobyerno kundi sa bawat isa sa atin. Kaya kung gusto mong malaman pa ang mga hidden truths sa kasaysayan ng Pilipinas, ito nga pala ang Una Stories PH at tandaan, kung hindi natin babalikan ang nakaraan, uulit lang tayo sa parehong pagkakamali.